ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Nagbabanta ngayong weekend ang bagyong Egay na kahapon lamang ay ang binabantayan nating low pressure area. Dapat ay ready rin ang iba pang bahagi ng bansa dahil sa ulang ibubuhos naman ang hanging habagat na pinalalakas ng bagyo. Alamin natin ang latest mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Samantani. Howie, makalipas nga ang mahigit 7 linggong walang bagyo, heto nga't nagbabadya sa ating bansa ang tropical storm Egay na may international name na Linfa. Nakataas ngayon ang public storm warning signal number 1 sa mga lalawigan ng Isabela at Cagayan, bunsod ng papalapit na tropical storm Egay ayon sa Pag-asa. Asahan ng malalakas na ulan na may pagbugso ng hangin at otomatikong suspendido po ang klase sa preschool. Mga kapuso, delikadong pumalaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat sa may eastern seaboards ng buong bansa, seaboards ng Southern Luzon at Visayas hanggang sa may northern seaboard ng Mindanao. So yung mga kulay pula pong nakikita nyo, diyan bawal na maglayag yung mga maliliit na sasakyang pandagat. Namata ng Pag-asa ang sentro ng bagyong Egay sa layong 330 kilometers sa may hilagang silangan o northeast ng Virac, Catanduanes, dakong alas 7 ng umaga. Taglay ng bagyo, ang lakas ng hangin umaabot na sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 80 kilometers per hour. Inaasahan nakikilos ang bagyong Egay, pahilagang kanluran o northwest sa bilis na 13 kilometers per hour. At sa pinakabagong storm track ng bagyo, ayon sa Pag-asa, mababa sa ngayon ang posibilidad na maglandfall yung sentro ng bagyo pero meron tayong area of uncertainty. Ito pong guhit na yan, so may posibilidad pa rin na maglandfall yung bagyo dito sa may probinsya ng Cagayan. Kaya yun yung babantayan natin, pero kung di maglalandfall yan, dadaan lang sa may extreme northern Luzon patungo ng Taiwan. At hindi lamang northern Luzon ang inaasahang maapektuhan ng ulan at hanging dala ng bagyo, kung hindi ang iba pang bahagi ng Luzon, pati na ang buong Visayas, bunsod dyan ng lumalakas na hanging habagat o southwest monsoon. Base naman sa datos ng The Weather Company, unti-unti na maghihina ang pag-ulan dyan sa malaking bahagi ng Mindanao, bagamat posible pa rin ang thunderstorm lalo na sa hapon. At magpapatuloy yung habagat na yan habang ang bagyo ay kumikilos papunta sa extreme northern Luzon. Ngayong Biyernes, base sa datos ng The Weather Company, dito sa Luzon, lalo na sa Mimaropa, asahan ng malalakas na pag-ulan kasama ang Mindoro provinces, maging ang Bicol region na kung saan posible po ang flash flood at landslide. At sa northern at central Luzon naman, mamayang hapon, asahan ng mga pag-ulan dulot ng thunderstorm. Sa Visayas, maulang panahon din ang asahan mula western, central hanggang eastern Visayas at dyan po sa summer provinces, pinapaalalahan natin mga kapuso na maging alerto sa posibleng flash flood at landslide. At sa Mindanao na kung saan nakaranas sa mga pag-ulan itong nakalipas na mga araw, asahan na ang mas mahihinang pag-ulan, lalong-lalo na Zamboanga Peninsula, dyan sa may ARMM at Socsargen. Sa eastern section, mas maaliwala sa panahon ng asahan. At sa Metro Manila naman, mataas ang tsansa ng ulan mula hapon yan hanggang sa gabi, pero bahagyang maalinsangan pa rin, 38 degrees Celsius. Okay, Magtani, kumusta naman yung iba pang weather disturbances na nasa karagatang Pasipiko? Howie, halos 4 yung binabantayan natin. Isa na dyan si Egay. Typhoon category na ang bagyong may international name na Chanhom, na nasa labas yan ng PAR. Hinigop na dito yung katabing tropical depression. May katabihan dito na namataan pa kahapon. At sa datos ng The Weather Company, posibleng lumakas pa at maging isang super typhoon itong bagyong Chanhom. At sa ngayon, dito sa latest forecast track, maaari itong pumasok niya sa may northeastern border ng ating PAR bilang isang napakalakas na bagyo. Nananatili naman ang isa pang low pressure area dito sa may bahagi ng Marshall Islands, habang nasa silangan naman ng Papua New Guinea ang isa pang tropical cyclone, Raquel, nasa southern hemisphere yan. So itong dalawang weather disturbance yan, lubhang malayo po yan dito sa ating PAR upang makaapekto sa ating bansa. Okay, Mang Tani, weekend na naman, no? Maraming sigurong nagpaplanong bumiyahe, magpahinga sa labas ng lungsod. Ano naman ang inyong advice? Unang-una, Howie, malaki ang magiging papel nitong si Egay sa weekend weather natin. So yung hanging habagat, nakasentro ngayon yan dito sa Visayas, so asahan na ang maulang weekend dyan.
Pero habang kumikilos itong bagyo ngayong weekend, makakaranas din ng maulang panahon itong Southern Luzon at dito sa Metro Manila, although hindi kasing lakas ng maranasan dyan sa Visayas at dyan sa may Palawan at probinsya ng Mindoro, asahan na rin ang maulap na papawirin na may mga pagulan. So yung pong mga lalabas mula dyan sa Central, Southern, hanggang dyan sa may Bicol Region at buong Visayas, asahan nyo na po yung mga pagulan. Ito yung weekend weather natin, Howie, mataas ang tsansa. So doon sa mga lalabas, maging I am ready po sa maulang panahon. Maraming salamat, Mang Tani.